Number 4, popular financial advice na we don't always agree with is isinasabing renting is throwing money away. Hindi ako naniniwala dito. As a renter. As a renter. Kasi, again, depende yan. Nagbabago kasi yung pangangailangan sa circumstance natin. And as someone na tumira sa probinsya, tumira sa city, tumira ulit sa probinsya, tapos tumira sa city, yung renting kasi gives me and my family flexibility and yung liberty to choose your own space na relevant sa kung ano yung situation nyo, na hindi mabibigay kung nakastuck ka lang sa isang place. Yun na yung bahay nyo. Magtrabaho ka man sa kabilang dulo, pero ito yung bahay mo, ito yung uwian mo. So, yun yung point ko na nung nasa probinsya kami, rent kami doon, tapos nung college, kinailangan ko na punta Manila, and then yung kapatid ko, nag-aral sa Bulacan, lumipat din kami malapit doon. Ngayon, natrabaho na rin sa Taguig yung kapatid ko, at ako, yung office natin, nandito sa Makati, nakalipat ulit kami sa Makati. So, hindi na yung isipin na, anong tawag yan, ano yung bahay tayo dito, dito lang tayo, dito lang yung opportunities na dapat nahanapin mo. So, yun yung nabibigay sa na parang meron kang option na to grow, to grow kung saang direction mo man gusto kasi may flexibility ka. So, I think in that sense, dahil yun yung binibigay sa akin ng renting, hindi talaga ako nagto-throw away ng money. And I think din nung 23 years old ako, naisip ko na rin yun about real estate. Kasi, syempre, pag namulat nyo sa world ng personal finance, yan pala yung mga dapat gawin. Sige, kailangan i-check ko yan. Real estate yung isa sa pinaka-consider ko rin. And muntik na rin akong mag-down sa isang condominium that time kasi I was earning more than what I need eh. Tapos wala pa akong masyadong responsibility. Pero, I think, yung preferences ko when I was 22, iba ngayong 27 na ako. Pero hindi yung sinasabi na forever ako mag-rent. It's just that, yung purpose ng renting for me ngayon, it's worth it. It gives its purpose na hindi siya throwing away of money. Hindi siya ganun. Kasi nakakatulong siya sa personal growth ko, nakakatulong siya na mas makilala ko yung sarili ko, magawa yung mga gusto kong magawa, lalo na ngayong single pa ako. So, in that sense, hindi talaga sayang yung money. At alam kong may limit lang din siya. Darating yung time, kailangan ko pa rin, alam kong kailangan ko i-dream na, okay, sana ako talaga magsisettle. Pero, yun, pagdating na ng panahon yun. Nung maliit kami, katulad mo rin, di ba, nagre-rent? Apo. So, doon kami lumaki. And then other people will also say na sayang naman yung nagbabayad ng rent. Lalo na pag malaman nila yung posisyon ng dad namin, na sana bumili na lang ng bahay. Di syempre, pag bata ka, pag yun lang yung information na nabibigay at naririnig mo, so yun yung pinaniwalaan ko, na sayang nga ang pera kapag magre-rent. Pero over time, tapos naging real estate broker ako, napasok ako sa real estate industry, doon ko nakita na talagang hindi naman laging nagtatapon ka ng pera sa rent. Kasi I've experienced yung mga clients, nung focus ako sa selling ng real estate properties, na turnover na yung bahay, nakatira sa Taguig, kasi dyan yung office. Tapos every weekend, uuwi sa Cavite, sa Tansa, Cavite, para tirahan yung bahay niya. Pero after several years, nagsasabi sa akin kung pwedeng ibenta na yung bahay, kasi hindi niya na kayang bumalik-balik. From Cavite, going Taguig, magpabalik-balik na gawin yun ng mas madalas. So hindi lagi, porket nagre-rent, gumaya ka sa iba, bibili ka rin ng property, tapos hindi mo naman kayang ipagpatuloy. Kasi nga buying a property is hindi lang naman yung amortization, hindi lang naman yung down payment yung babayaran mo, magbabayad ka pa ng amilyar, ng mortgage redemption insurance or MRI, fire insurance, tapos yung mga miscellaneous, marami kang mga other i-consider. Tapos depende pa kung ano yung na-turnover sa'yo na bahay. Tapos mas madalas, syempre, bare or semi-finished. Yung may white lang na paint, so semi-finished. Tapos yung iba naman na fully finished, may tiles. Yan. Pero bihira yung may gamit. So bibili ka pa rin ng mga ganong mga bagay-bagay na ang hirap rin naman dalin kung Manila ka, tapos punta ka ng Cavite. Hindi mo lagi lahat ng mga gamit mo may transport mo from one place to another. Usually, binibenta na nila yon. Parang yung iba kong mga kakilala na classmates ko na nagre-rent sa BGC. Tapos, nung nilipat ulit sa other places, yung utson,
bebenta na nila, bibili na ng bago. Kasi ang hirap-hirap maglipat. So, hindi lang lagi na yun yung purpose. Kasi nga, hindi yung amortization na nakikita mo sa ads. Kaya nga, ganito yung nangyari. Yung sa real estate, kaya naging professionalized na siya. Kaya nagkaroon na ng board exam, kailangan na ng license. Kasi nga yung mga posting sa social media, pwedeng nakalagay 6,000 down o kaya payment, 8,000 per month only. Ganon. Pero yung pala, sobrang laki. Kailangan mo maghulog ng 20% spot. So pag spot, kailangan mo bayaran agad para lumipat ka doon. Anong upfront payment, tapos maliit na lang yung amortization. So napapa-inquire ka, napapa-reserve ka, kasi hindi mo na kayang matuloy, mapo-foreclose lang din yung properties. Ang daming mga ganon, sobrang daming mga properties ngayon na foreclosed. Nang dahil sa, syempre, dumaan tayo ng pandemic. Tsaka, dahil nga longer yung commitment sa property, marami naman nangyayari sa buhay. Kaya hindi rin naman ganun lagi na nagtatapong ka ng pera than buying. And also, depende rin kung nasan yung buhay mo. Yeah. Buhay ko, ever since Manila girl, sa Muntinlupa kami lumaki, tapos Pasay na kami ngayon, Makati nagwo-work.